Samantala, bumaba ang bilang ng mga biktima ng paputok sa East Avenue Medical Center ilang oras bago pumasok ang taong 2015 kung ikukumpara noong 2013. Umaasa rin ang mga doktor ng East Avenue Medical Center na hindi na ito madadagdagan pagsapit ng hating gabi. Mula sa East Avenue Medical Center, ito ang balita ni Grace Casin live. Magandang gabi, Grace. Yes, June, bumaba nga ng halos 20% ang bilang ng mga naging biktima ng paputok dito sa East Avenue Medical Center kung ikukumpara sa magkaparehong panahon noong nakaraang taon. Hindi na rin nadagdagan pa ang 13 bilang ng mga nabiktima ng paputok dito sa ospital na nagsimula o ang pinakahuling bilang niyan ay noong December 30 kahapon dito sa ospital. Karamihan sa mga naging biktima ay menor de edad at gumamit ng ipinagbabawal na paputok na pikulo. Noong isang taon sa ganitong panahon, 30 na ang biktima ng paputok na dinala sa East Avenue Medical Center. Ikinatuwa ng mga doktor na bahagyang bumaba ang bilang nito ngayon. Gayunman, nakaantabay sila mula alas 11 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw mamaya dahil sa mga oras na ito dumarating ang mga naputukan. Nakahanda na ang mga kagamitan sa loob ng emergency room, gaya ng mga bulak, alcohol, injections, pampamanhid, maging ang mga ginagamit na pamputol sa mga naputukan ang daliri. Ito yung bone saw para yung pag naputukan, pag inaayos namin, malinis yung dulo bago namin siya i-repair. Ito yung cutter, kapag ititrim namin yung buto, ito yung ginagamit namin. Ito naman yung rondure. Pag ititrim namin yung laman, halimbawa may mga naputukan at may mga nakalabas na excess na laman na madumi o patay, ito yung ginagamit namin pang clean. Bilang paghahanda sa mas maraming pasyente, nagpagawa rin ng 2 operating room sa mismong emergency room upang hindi na kailangan pang umakyat sa 4th floor ang mga naputukan na kailangang operahan. Nagpaalala rin ang mga doktor sa mga nagpipilit na pasyenteng umuwi sa kabila ng malubhang kalagayan na may mga pagkakataon na hindi sila papayagan ng doktor. Delikado sa pasyente ang agad-agad na umuwi sa bahay dahil malaki ang posibilidad na magkaroon ng mas malalang impeksyon na posibleng mauwi sa kamatayan kung mapapabayaan. Hindi sila pwede mag-decide on their own kasi nakakatakot. Dahil kasi kagaya na nabanggit ko, minsan may mga delayed manifestations ng mga injuries na ito. At kung hindi ito ma-recognize agad, this could lead to further injuries, maybe permanent injuries, and in some cases, as we have experienced, they may lead to fatal injuries. June, naka-code white alert nga ngayon ng East Avenue Medical Center bilang paghahanda nila sa mga pagpapalit ng taon mamaya. Halos lahat din ng kanilang mga doktor, nurse at espesyalista ay naka-duty ngayong araw. Galing na rin dito si DOH Acting Secretary Janet Garin at nag-inspeksyon sa paligid-ligid ng ospital upang tiyaking nakahanda ang kanilang mga personnel. June? Salamat, Grace.